Good afternoon. Simulan na natin ang ating short devotion. Okay? Siguro hanggang alauna lang. Okay? Makinig lang. Okay? Diyan lang kayo kay Alice. Okay? Ginagawa natin to every Thursday lunch break. Okay? So, sana makinig lang kayo. All you have to do is to listen. Okay? The Holy Spirit will be the one to work in your hearts. Okay? By the way, I am evangelist Dr. Romeo Umali, no? So, magandang hapon sa ating mga estudyante, mga mag-aral, mga guro, mga empleyado. Naka-YouTube tayo, no? At ating membro ng ating Board of Trustees, panguna ng ating Presidente, Dr. Danilo Biayap, at mga family members outside na nakikinig sa atin, ang Umali and Valeriano and related families, nakikinig po sa atin sila through the YouTube. Brothers and sisters in Christ in other countries all over the world, okay, they're listening to us. Members of my family, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends, and also my daughter Grace in the US, with Edwin listening to us through YouTube. Naka-YouTube po tayo, no? So all your family members can follow us in YouTube. So we will start our devotion by the prayer. Okay? Siguro lahat naman tayo rito Katoliko, no? Meron bang hindi Katoliko? Anyway, hindi naman importante yon. Okay? So let's start our devotion in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let the incense of our repentant prayer ascend before you, O Lord, and let your loving kindness descend on us, that with purified minds we may sing your praises with the church on earth and the whole heavenly host, and we glorify your name forever and ever. Amen. In Jesus' name we pray. In many and various ways, God spoke to his people of old by the prophets. But now, in these last days, he has spoken to us through his Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Babasahin ko po sa inyo ang ating short meditation. Ito po'y galing dito sa Portals of Prayer. At ang magiging pamagat po ng ating short devotion ay Our God-Given Task. Ulitin ko ha. Our God-Given Task. At babasahin ko po sa Tagalog Bible sa Ecclesiastes o mga mangangaral, kabanatang 3, simula sa 9 hanggang 15 talata. Maaaring basahin ko rin ang mga ilang talata sa unahan nito. Okay? Ito po ay sa mangangaral, kabanatang 3 hanggang talata 1 hanggang 15. Pero hindi ko po babasahin po. Okay? Ang pamagat nito ay may takdang panahon para sa lahat. Okay. Okay lang? Makinig lang ha. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at ang panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at ang panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba
at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpapaguran? Alam ko na ang itinatakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binibigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkakaunawa at ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong mananalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag. Wala ring dapat bawasan. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyayari noong una pa. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Yan po ang ating mga talata sa Ecclesiastes o ang mga ngaral. Kabanatang 3 mula sa 1 hanggang 15 talata. Ngunit hindi ko binasa lahat. May ilang talata lang akong binasa. Okay. Ngayon naman ay babasahin ko ang nilalaman ng mga awit. Kabanata 10 mula 1 hanggang 12 talata. At ito ang sinasabi. Makinig lang, makinig lang. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming pang-angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi pa ba nilalalang, hindi mo pa nililika itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yung taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong minawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, pare kaming naubos. Sa simboyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan sa harap mo'y naayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Ang kamay mo'y nagwawakas. Itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na bata lang dumaraan. Buhay na may umaabot ng 70 taong singkad. Maraming salamat Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dus at hirap.
pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat ngayong ibubungang takot? Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Okay? Yan po ang ating mga talata sa mga awit, kabanatang siyam na po, simula sa una hanggang 12 mga talata. Ang pamagat po ng ating short meditation ay our God-given task. Our God-given task. Gaya ng binasa ko kanina sa Ecclesiastes chapter 3, verse 12, it says, I perceive that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live. Yan. Basahin ko po sa inyo. Ecclesiastes tells us we should be joyful. Sabi, dapat daw tayong maging magalak, masaya. Okay? Okay ba yun? Dapat tayong maging masaya. Dapat tayong magalak. Okay? Do good. Gumawa ng mabuti sa ating kapwa. And take pleasure in toil. Yun. Yun ang mahalaga. Magkaroon tayo ng pleasure sa ating gawain. Enjoy tayo sa ating ginagawa. Kayo mga estudyante, enjoy ba kayo bilang estudyante? Enjoy kayo, enjoy. Okay. Work then is a gift. Okay, pakinggan nyo to. Ang ating paggawa, ang ating gawain ay regalo sa atin o handog sa atin ng Diyos. Work then is a gift. Okay. We can take satisfaction in a job well done. Tama ba yun? Pag meron tayo nagawang maganda, di ba? We are satisfied. Okay. Pag meron tayo nagawang maganda, whether that job is judged to be important or trivial by the world standard. Okay. Tuloy natin. The challenge is to find the balance, to be grateful for our work but not be consumed by it. Ayun. Kasi kumisan, ipinagpapalit po natin ang lahat ng bagay sa ating ginagawa. Tama ba yun? Halimbawa kayo mga estudyante, marami kayong pinagpapalit sa inyong buhay sa pagiging estudyante nyo. Tama? Okay? Setting a proper work-life balance is not easy. So, kinakailangan balansihin natin ang ating buhay. Hindi lang puno pag-aaral. Di ba? Kayong mga estudyante, puno ba pag-aaral ang ginagawa nyo? Siyempre, may mga gawain din tayong iba. Halimbawa sa bahay. May mga gawain tayo dyan, di ba? Okay? O saan man tayo pumunta, meron tayong ibang mga gawain. But it is possible, we keep eternity in our hearts. So, yun ang dapat laman ng puso natin. Ang buhay na walang hanggan. Maliwanag ba yun? Naniniwala ba kayo doon? Meron tayong buhay na walang hanggan? Pag namatay tayo, saan tayo pupunta? Sa langit. Tama yun. Ang ating espiritu pupunta sa langit. Ang ating katawan lupa ay mananatili dito sa lupa. At pagdating ng panahon, ang ating espiritu at ang ating katawang lupa ay magsasama at pupunta doon sa langit. Okay ba yun? Maliwanag ba sa inyo yun? Okay. Then it is possible to give generously to our work because our perspective is one of the bigger picture. Ayun. So, nakikita po natin ang mas malaking mangyayari sa ating buhay. Hindi lang limited
ang ating pananaw. Hindi lang tayo nakatingin sa ating pag-aaral, tama? Meron pa tayong hinaharap na mas maganda. Okay. We keep in mind the work Jesus did for us. Ano bang ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin? Tayong lahat ay makasalanan, hindi ba? Makasalanan ba tayo? Okay. Ngayon, ang ginawa ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo, namatay si Jesus sa krus upang bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Tama ba yun? Jesus did for us generously, giving His life for our sin, that we may not toil in vain. Parang lahat ng ating ginagawa ngayon ay hindi mawala ng bisa. Okay? But rather live with confidence in our salvation. Yun ang dapat nating tandaan. We should live in confidence with our salvation. Ang pinakamahalaga sa lahat sa tao ay ang kanyang kaligtasan. Tama ba yun? Mga estudyante, naniniwala ba kayo doon? Sa kaligtasan? That is, we live with confidence in our salvation because Christ already died for us. Okay na? Okay, let us pray. Generous God, thank you for your gift of work in my life. May it be an avenue of praise to your name. In Jesus' name, amen. Let's all join the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Tanggapin po natin ang blessing ni Lord. Sige. Tanggapin natin ang blessing ni Lord. Bago kayong malis, ha? Tanggapin natin ang blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord bless and make His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Thank you very much, students, and all those who listen. It is the Holy Spirit that works in your hearts with the Word of God. Yun ang mahalaga. Napakinggan nyo ang salita ng Diyos at ang Holy Spirit ang gagawa sa inyong mga puso. Ito'y ginagawa natin tuwing Thursday lunch break. Thank you again and see you next Thursday. Okay? Thank you. Nakikita kayo rito. Okay? Ha? Okay, thank you very much. Thank you. We'll see each other again on Thursday.